Alam nyo bang may mga advice na mas lalong nagpapahirap sa atin? Ang mga advice na ito ay madalas nanggagaling sa kaibigan natin o di kaya ay galing mismo sa magulang natin at sa mga nakakatanda sa atin. Sa video pala na ito, hihingi ako ng pasensya. Alam kong napakaraming tatasang kilay nito. Pero kailangan mo talaga malaman ang mga ito, baka biktima ka na pala sa mga scam na advice na ito. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin ngayon at sikapin mong matapos ang video na ito hanggang dulo para sigurado talagang maiwasan mo ang mga ito. Pero bago po yan, maraming salamat po ulit sa mga nagsubaybay sa channel natin at sana maging matagumpay ka pagdating ng araw. At kung handa ka na, tara, umpisa na natin to. Number 1, okay lang na walang pera basta masaya. Para sa akin, sino ba naman ang taong ayaw maging masaya? Wala naman sigurong tao na gustong palaging malungkot. Pero alam nyo po bang hindi lang sapat ang pagiging masaya para mabuhay ka sa mundong ito? Kaya lang, yung iba talaga, ito na talaga ang nakatatak sa utak nila. Siyang dahilan na hindi na masyado nagsusumikap, hindi na sila naghanap ng mas magandang opportunity, trabaho, o di kaya hindi na nangangarap ng malaki. Kasi palagi nilang iniisip na hindi na kailangan yumaman, basta ang importante, masaya lang. Pero paano kung dumating yung punto na wala ka nang makain? Wala nang makain ang pamilya mo. Magiging masaya pa kaya kayo nun? Lalo kung wala kang matinong tirahan. Wala kang pangpaaral sa mga anak mo. Wala kang pangpagamot kung may magkakasakit sa pamilya mo. Tingin ko hindi na yata masaya yun. At alam mo bang hindi kayang solusyonan ang mga problema mo gamit lang ang salitang basta masaya lang. Kung yung mga mag-asawang na nangangako na di baling saging lang, basta labing, naghihiwalay pa nga dahil walang pera. Hindi dahil sa hindi sila masaya. Kaya dapat mong ma-realize na mas okay talaga ang masaya na kayo, tapos kumikita ka pa ng mas malaking pera. Ito yung sinasabi nilang balanse, hindi puro saya lang. Number 2, mayabang ka na, masama ka na kapag marami kang pera. Ang katotohanan sa atin, ang salitang ito matagal nang nakatatak sa isipan natin. Kumbaga, mana na natin ito sa mga ninuno pa natin. Kahit nga ako, nung bata pa ako, kapag nakakita ako ng mga mayayaman na tao, iniisip ko kagad na masasama sila. At minsan din kasi, nakikita din natin ito sa mga telebisyon noong araw, nung bata pa tayo. Kaya mas lalong tumatak pa sa isipan natin. Kaya minsan tuloy hindi natin masisisi magulang natin dahil sa sobrang pagmamahal nila sa atin. Sasabihin nila, anak, huwag ka nang maging mayaman. Kasi ayaw namin na sa tingin ng ibang tao masama ka, mayabang ka, magnanakaw o gumagawa ng masama kaya yumaman. Kasi yun lang din ang alam ng mga magulang natin. Pero ang katotohanan pala, hindi ka naman pala maging masama o yumabang kapag marami ka ng pera kasi ang pera, pumapagitna lang naman yan. Dahil ikaw pa rin ang magde-decide kung paano mo ito gagamitin, pwedeng sa tama or sa mali. Ang pera kung pagmamayari mo yan, susunod lang yan sa'yo kung ano ang gusto mo. Kung nung mahirap ka pa tapos matutulungin ka na, how much more kung maging mayaman ka pa. Ganun lang po yun. Hindi totoo na sasama ka kung marami kang pera. Nasabi ko na ito noon, isipin mo na lang kung sino-sino ang mga malakas mag-donate sa mga charity, mga lugar na mga nasasalanta ng bagyo at iba pa. 'Di ba karamihan nito mga mayayamang tao? Kaya paano naging masama kapag yumaman kung marami ka namang natutulungan na tao? Pansin nyo kung sino pa yung galit sa mayaman at maraming salita ay sila pa yung walang naitulong kahit piso. Number 3, sikapin mong mag-aral para makakuha ng magandang trabaho. Gusto ko sabihin sa inyo na hindi masama ang advice na ito at hindi ko sinasabi na wag na kayong mag-aral. Ang problema lang kasi sa advice na ito, itatanim ito sa utak ng isang bata na ang tanging paraan lang na makakakuha ng maayos o successful na buhay ay ang pag-aaral o maging magaling ka sa school para pagkatapos mo magiging empleyado ka sa isang kumpanya at magkakaroon ka ng sahod at mga benefits. Ulitin ko, sa advice na ito walang masama, pero paano naman kung hindi ka magaling sa school? O di kaya hindi naman nakapag-aral. Kaya dito napapasok sa isip ng isang tao na wala na siyang pag-asa sa buhay. Wala nang pag-asang yayaman. Kaya naging okay na lang siya sa kanyang maliit na pangarap o nagtitiis na lang sa maliit na sahod o sa maling trabaho. Kaya para sa akin, mas mabuting palitan ang advice na ito ng sikapin mong mag-aral at pagkatapos mo mag-aral, sikapin mo magkaroon ng sariling negosyo.
Pero kung wala ka pang puhunan, pwede mong gamitin ang trabaho at mag-ipon. At pag may ipon ka na, magtayo ka ng sarili mong negosyo. At ito pa, hindi lang sa pagtatapos sa pag-aaral ang daan para aangat ang buhay. Huwag mo kalimutan, napakaraming paraan. Isa na dito ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Number 4, dapat mag-abroad ka para yumaman. Oo, mas malaki nga naman talaga ang kinikita sa iilang trabaho abroad kapag ipinalit ang pera dito sa Pilipinas. At may mga trabaho abroad o opportunity na wala dito sa Pilipinas. Pero gusto kong malaman mo na hindi totoong sa pag-a-abroad ka lang posibleng yayaman. Dahil marami namang tao nandito lang sa Pilipinas pero yumaman at naging matagumpay ang buhay. Dahil sa maayos na trabaho nila o nagkakaroon sila ng mga negosyo. Ang alam kasi ng iba, madali lang ang buhay sa ibang bansa. Kaya hindi maiwasan na may mga magulang talaga o kakilala o ibang tao na pinipilit kang pag-abroadin. Dahil akala nila maging maayos ang buhay kung mangingibang bansa ka na. Siguro may mga sinuwerte na naging maganda nga naman ang buhay. Pero iilan lang ang mga ito. Mas marami ang nahihirapan bilang isang buhay abroad. Lahat ng pagtitiis na ginawa. Ang masakit dito, pagbalik sa Pilipinas, ganun pa rin ang buhay na babalikan nila. Ang salitang mahirap pa rin. Kaya kung pwede, wag ka nang mag-abroad. Nandito lang sa Pilipinas ang pera. Mag-isip ka lang ng paraan at dagdagan mo pa ang kakayahan mo para kumita ka ng mas maraming pera. Sa kahit anong paraan, basta marangal, lalo na sa pagbubukas ng sarili mong negosyo. Number 5, hindi mo madadala sa langit ang pera. Masakit na katotohanan pero madalas mo itong maririnig sa simbahan. Ang salitang ito ay hindi lang sa bata nakatatak sa kanilang isipan, pati na rin sa mga taong nasa tamang edad na. Oo, totoo naman, hindi talaga madadala sa langit ang pera. Pero hindi ibig sabihin nito baliwalain mo na lang ang pera. Hindi ibig sabihin na kung may pera ka, waldas mo na. Baka iniisip mo yung sinasabi nila. Pwede namang mag-enjoy pero siguraduhin mo lang na hindi sobra. Isipin mo rin na yung pera mo ay pwede din mag-benefits ang pamilya mo at ang posibleng mga susunod pang henerasyon. Huwag mo munang pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip na paano na sa future kapag namatay ka na. Ang magandang isipin mo muna ay ang ngayon, ang pamilya mo o ikaw, okay ka lang ba? Kasi ito po talaga ang katotohanan. Kailangan mo talaga ng pera para mabuhay sa panahon natin ngayon habang nandito ka pa sa lupa. At para sa akin, mas masaya yata yung darating ang time na mawala man tayo sa mundong ito, na may maiwan tayong pera sa anak natin o sa susunod nating henerasyon, kaysa mag-iwan tayo ng utang sa kanila dahil utang ang pinanggastos sa'yo para sa huli mong biyahe. At bago natin ipagpatuloy ang magagandang usapan natin, kung nais mo pang mapanood ang mga ganitong klaseng video, please paki-subscribe ang ating YouTube channel at paki-follow na rin ang ating Facebook. At sabay mo na rin pindutin ang likes para tulungan tayo ni Facebook at YouTube na ipakalat ang video natin. Maraming salamat. Number 6, kailangan mo mag-loan kasi sayang. Isa pa itong advice sa iyo kapag may trabaho ka na kailangan mo mag-loan ng is pag-ibig. Kasi sayang daw yung loan na offer para sa iyo. Baka mawala pa daw ang offer na loan mo. O para lumaki pa daw ang loan mo next time. Kaya sabi nila mag-loan ka ng mag-loan. Alam mo, napakamaling mindset ito. Kasi natuto tayong mangutang na hindi naman natin kailangan. At wala naman talagang paggagamitan. Okay lang siguro kung kailangan mo talaga. Pero kung nag-loan ka lang para ipangbili ng mga bagay na wala namang pakinabang, o di kaya ay naiwaldas mo lang. Nangyayari po ito madalas, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga private company. Sasabihin ng kasamahan mo, mag-loan ka kasi sayang. Pero bandang huli, ma-realize mo na naghihirap ka na kakabayad ng loan mo. At ang masakit pa dito, kukunti na lang din ang sinasahod mo. Maliit na nga lang yung sahod mo, mas lalo pang lumiit. Bukod pa dyan, nasayang lang ang pera na inutang mo. Ibig ko sabihin dito, huwag kayong mag-loan dahil may offer lang sa'yo na loan. Huwag mo rin sanayin ang sarili mo na umutang ng umutang, lalo na kung wala naman talaga kayong paggagamitan ng tama. Mahirap kasi kung iasa lang natin sa utang ang lahat. Hindi ka na naghahanap ng magandang paraan o trabaho. Number 7, pinanganak kasi ako na mahirap. Alam ko antik na ang salitang ito, pinanganak ng mahirap o mamamatay na lang na mahirap. Napakaraming tao ang naniniwala sa salitang ito. Yung tipong palaging bukang bibig, pinanganak kami ng ganito, mamamatay na lang kami ng ganito. Mahirap lang kami, wala na kaming pag-asa,
hanggang dito na lang kami at kung ano-ano pang paniniwala na hindi naman talaga totoo. At meron pang paniniwala na hindi din totoo porkit lasinggiro o sugaro lang tatay niya. Pati si Junior maging ganun na rin. O sige, sabihin na natin na may mga nangyayari talagang ganito. Pero kung pangungunahan mo ang mangyayari sa hinarap na maging ganyan ka rin, dahil ganyan ang tatay mo, malaking mali na paniniwala yun. Dahil hindi naman iisa ang utak nyo o pinag-isa. May kanya-kanya kayong isipan at kayang mag-decide kung ano ang gustong buhay para sa hinarap. Hindi ibig sabihin kasi na may maling paniniwala o ginagawa ang magulang mo ay magiging ganun ka rin. Pwede mo namang hindi gawin yun. Pwede kang magsumikap sa ibang paraan, mag-improve para maiyahon ang buhay. Hanggang dito na lang po muna ang video natin. Alam ko marami ka na namang nakuhang aral ngayon. Share mo naman sa iba para makatulong ka rin sa ganitong paraan. Hindi ako magsasawang magpapasalamat sa inyo. God bless.